Sa panahon ngayon, tila ba laging may kulang? Maraming tao ang nagrereklamo, kulang ang sahod, kulang ang oras, kulang ang atensyon ng mga mahal sa buhay. Minsan, pati tayo mismo, bago pa man matapos ang isang araw, nararamdaman na agad natin ang bigat ng problema at iniisip natin, bakit parang ako na lang lagi ang nahihirapan? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang simpleng bagay na madalas nating nakakalimutan, ang pasasalamat. Ang pasasalamat ay hindi lang simpleng pagsabi ng salamat. Isa itong pananaw at ugali na kayang baguhin ang paraan ng pagtingin natin sa buhay. Kapag natutunan mong magpasalamat sa mga simpleng bagay, biglang nagiging magaan ang pakiramdam. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil nagbago ang pananaw mo sa mga bagay-bagay. Isipin mo ito, paggising mo sa umaga, ang unang pumasok sa isip mo ay, naku, ang dami ko na namang gagawin. Kaagad, stress ang dala ng araw mo. Pero paano kung baguhin mo ang mindset mo at sabihin, salamat at nagising pa ako, may pagkakataon pa akong magsimula muli. Sa isang simpleng pahayag, binago mo na agad ang tono ng buong araw mo. Hindi kailangan ng malalaking dahilan para magpasalamat. Ang totoo, ang pinakamahalagang bagay ay nasa maliliit na detalye. Yung mainit na kape sa umaga, yung paminsang hangin na dumadampi habang naglalakad, yung simpleng tawanan kasama ang pamilya sa hapagkainan. Lahat iyan ay biyaya. Kapag natutunan mong kilalanin ang maliliit na bagay, unti-unting nagiging mas makulay ang buhay. Minsan, iniisip ng tao, paano ako magpapasalamat kung ang dami kong problema? Natural lang na mahirapan kapag may pagsubok. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho. Masakit at nakakatakot, totoo yun. Pero kung pipilitin mong maghanap ng bagay na dapat ipagpasalamat, baka maisip mo, salamat at may oras ako para mag-isip ng bagong direksyon. Baka ito ang daan para matupad ang matagal ko ng pangarap. Ang pasasalamat ay hindi pagbabaliwala sa problema. Hindi nito pinapaliit ang sakit o hirap. Ang ginagawa nito ay bigyan ka ng lakas para kayanin ang sitwasyon. Parang lente ng kamera, kung saan ka nakatutok, iyon ang makikita mo. Kung puro dilim ang pinansin mo, puro lungkot ang makikita mo. Pero kung i-adjust mo papunta sa liwanag, makikita mo ang ganda kahit sa gitna ng hirap. Ang pasasalamat ay hindi lang para sa sarili mo, kundi pati sa mga tao sa paligid mo. Isipin mo kapag lagi kang nagpapakita ng appreciation sa mga mahal mo sa buhay. Kahit simpleng, salamat sa pagluto mo o salamat sa pakikinig sa akin. Malaki ang epekto nito. Hindi lang nito pinapasaya ang kausap mo, kundi pinapalalim din ang relasyon ninyo. Sa trabaho, ganito rin. Ang boss na marunong magpasalamat sa effort ng empleyado ay mas nakakapagbigay ng inspirasyon kaysa sa boss na puro reklamo. Ang simpleng pasasalamat ay nagiging gasolina para sa mas masayang samahan, mas magandang samahan, at mas produktibong teamwork. Higit sa lahat, ang pasasalamat ay nagpapalapit sa atin sa Diyos. Kapag natutunan mong kilalanin na ang bawat bagay, maliit man o malaki, ay biyaya, mas nagiging matibay ang pananampalataya mo. Kapag marunong kang magpasalamat, mas nakikita mo ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa buhay mo. Hindi man laging malinaw ang plano, pero dahil marunong kang magpasalamat, nagiging panatag ka na may dahilan ng lahat. Paano nga ba maisa sa buhay ang pasasalamat? Simple lang. Gawin itong habit. Bago matulog, isipin ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo sa araw na yon. Halimbawa, salamat at ligtas akong nakauwi. Salamat sa tawanan namin ng pamilya. Salamat sa oras na nakapagpahinga ako kahit kaunti. Minsan iisipin mo, wala naman akong dapat ipagpasalamat. Pero kung titingnan mong mabuti, napakarami, ang pamilya mo, ang kalusugan mo, ang mismong hininga mo. Lahat iyon ay regalo na hindi mo dapat baliwalain. Ang pasasalamat ay parang susi na nagbubukas ng pinto patungo sa mas magaan, mas masaya, at mas makahulugang buhay. Hindi nito tinatanggal ang problema, pero binabago nito ang paraan ng pagtugon mo sa problema.
Hindi nito binabago ang sitwasyon agad, pero binabago nito ang pananaw mo sa sitwasyon. At sa pagbabagong iyon, nagiging mas payapa ang isip mo, mas bukas ang puso mo, at mas nagiging kontento ka sa buhay. Sa dulo, tandaan natin, ang pasasalamat ang nagbabago ng lahat. Kapag natutunan mong pahalagahan ang simpleng bagay, mas madali mong makikita ang ganda ng buhay. Kapag natutunan mong magpasalamat, kahit sa gitna ng hirap, mas nagiging matatag ka. At kapag natutunan mong ipahayag ang pasasalamat sa ibang tao at sa Diyos, mas nagiging makabuluhan ang bawat araw na dumarating. Kaya simula bukas, bago ka magreklamo, bago ka mag-isip ng kulang, huminga ka ng malalim at magpasalamat. Dahil sa bawat salamat, may kasamang bagong pananaw, bagong pag-asa at bagong lakas.